sabi ko, kailangan maka-65 ako at least sa taxation para CPA na ako. Pero syempre, dahil nga ang atin pong mindset, hindi lang pasang-awa, nag-aim ako ng mas mataas na target. So after kong mag-exam, bago ko i-submit yung akin pong answer sheet, binilang ko po yung tama at sure kong sagot. Syempre, hindi naman, conservative approach. Kung ano lang yung sure na sure kung tama, yun lang yung binilang ko. Pagkabilang ko, 75 items po yung sure ko, sabi ko, okay na to. Paglabas ko sa testing center, hindi lang pakiramdam ko na CPA na ako. Sure na ako. Just paglabas ko ng pintuan ng testing center, sure na ako na CPA na po ako. Fast forward, nagtatanong yung magulang ko, sabi ko, anong nangyari? Kaya na ba? CPA ka na ba? Hindi na lang ako umiimik. So, did I make it? Well, sa October 22, 5 days from now, 7 years na po akong certified public accountant. And what better way po para i-celebrate yung 7 years ko sa pagiging CPA is to represent yung mga kagaya ko na hindi ganun ka-alino, pero sinipagan. Napaka-grateful ko po na naimbitahan ako sa JB and then BSA to share this, actually milestone na siya para sa akin. Kasi dito ako nagsimula. So, nararapat lamang na yung 7th year ko as CPA is mag-start ako dito sa pagdiribang na ko. By the way, ang score ko po sa taxation is 81. So, 75 lang yung expected ko. Dahil na nag-aim ako or nag-target ako ng mas mataas, sa awa ng Diyos, naka-81 ako. And fun fact, taxation ang pinaka-nahirapan ko sa board exam. Sa taxation ako sumabit. Taxation ang naging dahilan sa pagiging delayed ko sa pagkatrabaho. Pero ngayon po ang trabaho ko ay may kinalaman sa taxation. Mapagbiro ang tadhana pero nakakatawa. Kasi yun nga, hindi mo alam na yun pala yung purpose para sa akin. Magdidelay ako, babagsak ako sa taxation para kahit paano ma-master ko yung taxation kasi taxation pala ang nagiging trabaho. So, before ending this talk, pwede ko lang kayong iwanan ng isa sa mga paboritong quotes. Ang sabi dun sa favorite ko quote, be like a postage stamp. Stick to one thing. Ayan. Be like a postage stamp. Stick to one thing until you get there. So yan po, iiwan ko po sa inyo yung quote na yan kasi pinanghawakan ko po yan. Bakit? Just to remind you na dapat po lagi natin didikitan yung pangarap natin. Laging kapitan, huwag bibitawan. Kasi parang postage stamp, at the right time, makakarating ka dun sa rightful destination. So once again, good afternoon po sa lahat and thank you po sa invitation. Tatandaan natin ang quotes ni Sir Nico na inalis na. Be like a postage stamp, stick in one place until you get there. Until you get there. So, sa ating mga nag-aim na maging like Sir Nico to be a CPA and to aim for success in life, we can always do it po. And there is always a rightful time for us to have that kind of success. Then here in front, to present the Certificate of Appreciation, let me read the citation. This Certificate of Appreciation is awarded to Sir Nico B. Gallardo, CPA, MBA, in grateful recognition of your esteemed presence and invaluable insight as a special guest speaker during the inspirational talk in the seminar entitled Closing Entries, Open Stories, It's the Talk That Counts, during the ABM Summit 2025, given this 17th day of October 2025 at the Divine Word College of Science. This certificate will be presented by the JP Advisor, Sir R.J. Ross Gonzalez, CPA, and Ms. Alexandra Drihe, JP President. Let's give a round of applause, please.
Accountancy. He obtained his Bachelor of Science in Accountancy degree from the Divine Word College of San Jose and graduated in May 24, 2022. He successfully passed the Civil Service Examination professional level in June 2022 and later achieved another milestone by passing the licensure examination for Certified Public Accountant in December 2024. Currently, he is employed at MC Plaza Sullivan Accounting Office where he served as a senior accountant. Let us all welcome our first special guest, Sir Francis Dagdagan, CPA. Yan, sa stage na po dediretso sila, sir. So this is parang couch talk. Next, our next special guest is, he graduated cum laude in May 2024, having the bachelor degree of Bachelor of Science in Accountancy, ranking first in his batch and third in overall at college level. He successfully passed the Certified Public Accountant Licensure Examination in December 2024. He previously served as a professor at Divine Word College of San Jose and Occidental Mindoro State College, where he imparted his knowledge and expertise in the field of accountancy. At present, he is an accounting staff at the Department of Agrarian Reform, continuing his commitment to excellence and public service in the accounting profession. Let us all welcome Sir Jeremiah Caro, CPA. And now for our last special guest. Before we start our account tambayan, may we introduce, he is also a certified public accountant who has distinguished himself not only in the practice of accountancy, but most especially in the government service. He currently holds the position of and serve as the Director for Finance. He holds a Master in Business Administration degree from the Divine Word College of San Jose, where he also finished his Bachelor of Science in Accountancy. He also pursued Master in Development Management at the Development Academy of the Philippines as a government scholar. Before entering the government, he served his alma mater by teaching accounting. He also became a professor here at Divine Word College of San Jose. He demonstrated exemplary leadership as the former president of the PICPA Occidental Mindoro chapter, where he was recognized as one of the outstanding PICPA chapter president for year 2022-2021 and received the Regional Leadership Award and Regional Young Achiever for Government from the PICPA Southern Tagalog region from the same fiscal year. During his term as chapter president, he led chapter conducting projects and activities for both professional and community development. Let us all welcome our third speaker this afternoon, or one of our special guests, Mr. Marching Dita Yaktak, CPA, MBA, MBM. A round of applause, please. This afternoon. Tara nagpapas sila. Opo din ba? Patay na lang. Kayo po, kung sino mauna sa ano po na-feel niyo this afternoon before we start our account tambayan? Medyo masaya na yung nervyos, pagod. Yes. Dahil galing pa po si Sir Caro from Sablayan, sir. Tama po. Bumiyahe pa po si Sir Caro. Masaya po. Masaya si Sir Francis. Oo, sa haba na sinabi niya, na-pressure ako. Magandang hapon sa inyo lahat. Up to God. Say ho! Hep hep! Oh, very accountancy na to. Yes, yes po.
Ako ngayon, sobrang saya. My heart is very full and very happy to see these promising accountancy students. And soon, hopefully, maging kasama natin sa Yes, Big Bang. sir. Okay? Yan, keep pa natin. So, mag-i-start na po tayo sa ating first question. So, let's start with Sir Caro. Kasi nandun. Sir Sumagot. Pero madadali lang naman po ito. Okay, our first question from our anonymous. Ayan, anonymous atake. Pili daw kayo, sir, from 1 to 10. Anong number? 1. 1. Okay, 1 agad. What's your advice po for students who feel burnt out or unsure if they can survive the accountancy program? Thank you. Hello po, good afternoon sa inyo lahat. So, grade 12 kayo at ABM. So, may accountancy. Part naman ng pagiging accountancy student ang ma-burnout sa sobrang daming topics or subjects na kailangan itaran. So, kapag kayo nag-burnout na, ang una nyo gawin, syempre, pray muna ako. Pray. So, seek kayo ng guidance kay God kung ba't ba kayo nahihirapan. And then pag na-burnout na kayo, isipin nyo na lang yun as a motivation para sa inyo na mas mag-aral pa or magsumikap. Kasi kaya nga tayo na-burnout kasi mayroon tayong ginagawa, nag-i-improve tayo. Kabahan na kayo kung hindi kayo na-burnout, mutant kayo pagkatan. So, yun lang naman sa akin. Ayun. So, from Sir Jeremiah's answer is, kapag daw tayo ay nababurnout, it means we're doing something. Choose Number 7. number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang question po ay, paano nyo po masasabi sa sarili bago mag-take ng board exam na kaya ko na? Medyo napaisip si Sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una po sa lahat, wala naman po makakagsabi kung kaya mo na talaga yung board exam. Kahit po yung mga galing or sinasabi natin yung malulupit na mga estudyante, hindi na po sila sure kung papasa sila. Kasi nga po yung board exam accountancy is mahirap. Yung preparation po sobrang hirap niya. So wala po makakapagsabi or sabihin na lang natin, take the risk kung kinakabahan ka. Kasi in the end, nakapag-exam ka, commitment mo na yun na natapos mo yung exam. Yun lang. Thank you, sir. So, ayan, hindi daw po natin masasabi sa ating sarili kung kaya na. But we can, we can do something to make ourselves ready for that. Sino na po ang ating mga graduating student here? Taas na po ng kamay. Ay, hindi pa daw sure kung graduate, sabi ni Sir Cara. But anyways, to all our undergraduates and also for those students po na want mag-accountancy, so, etong mga maririnig natin ngayon is makakapag-help sa atin para maka-move forward tayo. Next po, kay Sir G. Bakit may milky na si Sir Nico? Ang question daw po ni Sir G kay bakit may guilty na si Sir Nico. Okay? Oo. Sir, choose from 1 to 10 daw po. My favorite number is 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, medyo mahaba-haba. Parang inisip niya talaga nung tanong niya. There are topics po na masyadong technical yung mga ginagamit na terms. As a non-native English speaker po, mahirap siya i-analyze sa maliit na type lang. What tips po you can recommend about it? Is it to read more books, even though not accounting related, just to widen your vocabulary or your personal tips po? Wait lang, may follow-up ako dito. Kasi po di ba minsan, kapag magbabasa ka po ng libro ng accounting na sobrang kapal, may mga terms ka na hindi maintindihan na, ano yung sinasabi ito? Yun yung gusto niyong iparating sir. May recommendation daw.
Okay, that is not new. Okay, especially to those incoming first year, lalo na yung mga nasa other strand. Let's say for example, other than ABM. Kasi yung ABM kahit na paano may familiarity yan in terms of terminology. Ang pinaka nakaka-challenge lang ay yung walang background. So if you are planning to take the accountancy course, ang advice ko sa inyo ay ilista ninyo yung mga words na sa tingin ninyo ay medyo hindi familiar sa inyo. And nowadays, okay, it is very accessible. Diba? We have many AIs. We have a Googles, we have a ChatGPT, we have so many platforms na pwedeng makapag-explain. And aside from those platforms, nandito po ang mga teachers ninyo, nandito yung mga instructor and professors ninyo, mayroon kayong mga ate at kuya sa accountancy, yung mga hires ninyo, na pwede ninyong tanungan in case na hindi familiar sa inyo. Kasi yan yung isa sa pinaka nakaka-challenge. Yung ano ba yung words na yun? Tapos yun lang pala yung ibig nyo sabihin. So, ayan ang recommendation from Sir Jean na marami na daw ngayong ways to understand. So, for example, yung sinasabi ko ni Sir Jean, pag meron kayong hindi naiintindihan na word, you can search it, or you can ask your professor, your instructors regarding that. Or mas maganda, ang ginagawa rin po namin minsan, nanonood kami ng mga tutorial videos, but to further understand kung ano ba yung mga words na yon. Especially nga naman, pag accounting po kasi malalalim yung mga English term na ginagamit. Bago po sa next question, pwede po paging Miss Shandy. Sir, siguro mabilis. Mabilis kung hindi ka naganda, pero kung preferred ka naman, kaya-kaya. Ay, pwede ko ba itanong rin yun kay Sir Jean? Sir, saan po kayo Parang as if, Hindi ka po accountants. hindi naman sabihin na talagang wala ang knowledge, pero nandun sila to assist you. Parang kalma-kalma lang tayo. Kay Sir Francis naman po, saan kayo, Sir, nag-review? Rayo and Reza. Saan po? Rayo and Reza. Rayo and Reza po. Miss Shandy, namamatay talaga siya. Siguro wag na lang natin sa ito. Kasi nasa kanyang account po niya yung ginamit for NGLE. So lahat ng messages from anonymous students ay nasa kanya pong phone. Kaya ay hindi na siya mo. Parang may mga tanong kasi itong sinong crush. Next, if you could go back po to your college years, what would you do different? Yan ang sir. Hindi ko sir, if you go back po to your college years, what would you do different? Siguro yung babaguhin ko na lang is mag-enjoy pa ako lalo. Kasi during college, tinamaan kami ng pandemic. So, 2 years, walang ginagawa. Kahit tulog lang, aral. So, hindi kami nakapag-enjoy technically. Pero sabihin ko na sa inyo, maging estudyante kayo, mag-enjoy, mag-aral, or kung ano ba gusto nyo gawin. Yan lang. So, ayun. Ang message ni Sir is, dito sa nagtanong, ay mas gusto daw ni Sir na ma-enjoy yung college life. So, to our ABM students na mag-i-ABM pa lang, may mga maririnig na kasi kayo right now pa lang na, ay, mahirap sa accountancy, hindi ka makakapag-enjoy, hindi ka It depends on you. So, sabi nga ni Sir, kasi may mga times na kapag ikaw din sa choice mo rin na mahirapan ng sobra, mahirapan ka talaga. But sabi nga ni Sir, kung meron siyang choice na maulit-ulit yung college, is mas i-enjoy na ni Sir.
yung mga tanong. Parang, Pera na to. Pera. Sige. can you estimate po yung total expenses pag magre-review, including sa RC po, housing, transpo, etc.? Applicable na sa kanila, no? So, mag-a-adjust na tayo. Kasi during my time, best days, that would amount 3,000 best days. Mura na. Before. Pero malamang ngayon, baka pag kayo na magti-take, baka yung home na mas maliit, 5,000 na yun. Before, ang bayad lang sa review center, 10,000, 12,000. Baka pagdating na ninyo, siguro nasa 25 na yan. 20 to 25,000 yan. So, paki-suma, so meron na tayo. 5,000 times, sabihin na natin, in just 5 months, makakuha ka agad. So, you have 25,000 for your lodging. And 25,000 for the tuition fee. So, mayroon na tayo 50,000. Meals, tingnan natin, medyo malakas pa kumain or hindi kumain. Sige, babudgetan natin kasi for example, 100 per meal. Ano na yun? Diba? So, mayroon tayong 300 o 500 per day. So, in 30 days, meron ka... Sinong may Oh, kapit? 15,000. Grabe si Sir Franz pa. 15,000. 15,000 naman. Times 5. So, more or less, siguro, nasa 150. Tipid na yun. Nasa 4 na sector, we have, marami tayong pwedeng punta na academe, pwede magturo, government, pwede ka rin sa, yung tinatawag natin public practice, yung pumipirma-pirma. And of course, yung sa private companies. So, it so happened na that time, ang tumawag sa akin ay Divine. So, kaya si Divine ang first work ko talaga. At siguro yun din yung chance ko na para mag-give back sa ating institution. Kasi during my time din, napaka-konti ng CPA. At halos lahat walang pumupunta sa education. Walang gusto magturo. Oo. And sinabayan ko yun ng pag-aaral ulit, then nag-transfer ako into government. So maraming opportunities talaga. Yes, Sir Francis. Para pag mga ano po tanong na ganito, tatlo na po sa sagot. Sa pamimili ng sektor, Kahit yung ira daw po eh. kung pipili kayo ng sector, kung ano yung mas comfortable kayo. Yan. Kasi, ang una nyo maririnig dyan, pag na-private kayo, like firms, hectic yung schedule, ganito. Pag na-government, may mga restrictions, kayong, so, kung nag-teaching, nakakapagod magturo maghapon. So, lahat naman yan may downside, lahat yan may upside. So, nasa sa inyo na yun kung ano yung mas gusto nyo. At tulad nyo nung sabi nila, pag naging accounting ka, naging CPA ka, kahit saan ka papunta, pwede ka. Yun lang. Yes. Ayun, to summarize that answer po to this, sa nagtanong, pag sa accountancy po kasi, and kahit mag-graduate lang sir po ng accountancy, and then mas lalo na if naging CPA, there's a lot of opportunity po talaga. Yan, sa mga nasabi nga po nila, academic, government, firm, etc. Pwede nyo po yan. And sabi naman ni Sir Francis, kung saan ka mas comfortable. While you improving yourself, while you are developing yourself into something better than yesterday, doon din, sunod yung mga perks na, mga benefits na matatanggap mo. So, yun naman yung masasabi ko na. Yan, si Sir Francis. Sige. So, sa public naman, pwede kang pumunta kahit saan mo gusto pumunta. So, halimbawa, may audit ka sa Magsaysay, may audit ka from Manila, pwede kang pumunta doon. So, 1 week vacation siya is rush work. So, then, normally maririnig niyo yung term na isang firma may kapalit na agad. So, hindi siya ganun. Ako na magkasabi, hindi po siya ganun. Medyo mahaba yung process for you to sign. Binibate lang po nila kayo na
kung dito ka sa accounting kasi sample ko lang. Pero guys, accountancy is parang ano, kung wala ka na choice, doon ka na lang. Kasi mas maraming work kung pwede sa'yo. Yun na lang. Ayun. So, to summarize ulit, from Sir Caro is yung sa, ano nga to, sir? Wala ako. Ay, ano? So, kay Sir Jing naman po is sa academe, nagbigay siya ng mga perks na pwede nyo naman is yung satisfaction sa academe na matatanggap mo from your students and also from teaching young minds. And doon naman, sir, sa government is depende sa mga na-achieve mo ba yun, sir? Or mga ratings mo, yun ay naalala ko, sir, ratings mo para ma-promote ka sa trabaho. And kay Sir Francis sa public is yun yung medyo nagtatak. Kasi pwede kang pumunta kahit saan. Parang i-hire ka po ba nila, sir, doon sa ganun? I-hire ka nila para pumunta sa firm nila or ano, para puntahan sila ganun? Normally, based sa client. So, kung may audit yung client nag-request ng audit, so pupuntahan mo talaga sila. So, physical audit, normally nangyayari. So, ayun, yun naman po yung sa pub. From Rizal National High School. So my question po is, would you recommend accountancy as a pre-law po? Tatlo na kayo, sir, sa mga. Or, sige, si Sir Francis mo. Kasi, normally maririnig nyo yun, mas madami na na-cover ang accountancy to palipat ka na. Sir G, may say kayo, sir? Ang sagot ko ay yes na yes. Yan ang pinaka-best preno. Kasi mayroon ng mga subjects sa accountancy at once nag-CPA ka na pwede na magamit mo or advantage mo na during your Juris Doctor na kinukuha. Kasi mayroon ng law. Sa accountancy, may law na. Yung mga business law, obligation contract. So at least medyo nakapagbawas-bawas ka na. Taxation. So sa Juris Doctor, yan yung pinaka-nahihirapan din sila yung taxation. Advantage yan ng mga accountancy students. Actually, parang 2 years ago, 3 years ago, nag-search ako sa TikTok nung the Miss Pre-Law course. And then, yun nga, nakita ko yung accountancy. And sabi nila, sir, and based din dun sa content, sa mga content nila, isa nga daw yung accountancy. Kasi nga, meron ng mga law subjects. And then, except doon, sa accountancy kasi, pag magtitake ka ng sipale, ang talagang nabibuild sa'yo sa foundation mo is yung pagkakaroon mo ng critical thinking and yung analysis analysis. And sabi nila, yung analysis daw, yun yung magagamit mo pag nagla-law school ka na. Yun lang. Ayun, so is as an ABM student po, taking accountancy course in sa pag-college ko po. Ano po yung mga tips po na pwede niyong ibigay sa amin na grade 12 students na mag-take po ng accountancy sa aming college life? Yung mga bagay po na pwede naming i-prepare or yung mga things po na i-prepare namin going to college life, taking accountancy course po. yun, sir. So, trivia pala, ABM din ako, ng senior high school ako. So, yung tips ko, syempre, yung tips ko rin, nung college na ako kasi talaga is, nung college, sobrang focus ako sa pag-aaral. Na-witness naman yun ng mga, yan sila, inabutan ko yun sila dito, mga junior kayo, mga yan. Pag may vacant time kayo, punta kayo sa library. Sa library talaga. Magbasa kayo, mag-aral, mag-alat ng oras sa pag-aaral. Basahin first, read books, and then after reading books, accessible na ngayon through technology, meron sa YouTube, yung mga tutorials. Nung student ako, doon din ako. Kaya, sabihin ko, yung college life ko, medyo nadalian na lang ako. And nung nag-board exam, sakto lang, na medyo okay lang. So, yun lang sa akin. Sir.
Baka may gusto mo kayong tips na ibigay, sir. Always take rest. Magpahinga po kayo. Part po ng journey bilang estudyante yung pagpapahinga. So, kung pwede po, please lang, huwag po muna kayo masyadong magpuyat. Yan lang. So, yan. Sir G, meron, sir? Nandiyan ba yung mga first year? First year? Ayun. Yan, kaway-kaway. During the orientation, kasi sila, student. Ang kabiling-bili nun sa kanila, may chance pa sila to shift. Okay? Kasi, when you are taking the accountancy, bawal ang mahinang nilalang sa accountancy. So, if you are brave enough, ibig sabihin, matapang ka na kunin ang course na ito, then do it. Okay? Kasi kung mahina ka, isa pa lang, you are giving up, no, this course is not for you. Papahirapan mo lang ang sarili mo. Okay? Kasi mas may maraming pang battle na pwede mo pang kakaharapin kung dito pa lang medyo mahina ka na hihina. So, kung gusto nyo maging accountancy, dapat bawal ang mahinang nilalang. Kasi pupunta ka sa isang park. Jurassic Park. Okay? Yan. So, kung tips, Daniel, si Daniel. Okay. Good afternoon po. Can you give me an advice po? What should I do when my family wants me to be an accountant even though I'm not really, I want something else, sorry. I want something else. They did promise me to support me though, so sinunod ko po sila. And to be honest po, I'm not totally against it. I'm just scared po na maybe someday I would regret it. So parang pinilit daw siya ng parents niya na maganda dito sa accountancy, yung gano'n. Paliwanag ko na lang naman. Pero from his heart kasi, iba yung gusto niya. Baka natatakot daw po siya na baka at the end of the day, pagsisihan niya na sinunod niya na gusto niya. On the side of the parents, kasi parents are the one who guide us, knows best for us. Siguro nakita lang ng mga magulang natin na maraming opportunity kapag ito yung kinuha mo. At baka magulat ka na lang din, okay? Baka magulat ka na lang din na akala mo nahihirapan ka talaga kasi in the first place, ayaw mo siya nung una eh. Parang ganun ako. Oo. Hindi man siya yung first love ko, pero siya yung naging true love ko. Oo, kasi ayoko talaga, ang gusto ko talaga noon maging newscaster o kaya maging teacher. Pero dahil dito ako napunta sa accountancy, ang hirap ng naging proseso. Yun lang naman ang advantage kapag gusto mo yung accountancy. In-embrace mo na siya umpisa pa lang, minamahal mo na siya umpisa pa lang. Unlike kapag medyo mayroon kang hesitation, dalawa lang yan. Magugulat ka na lang, mahal mo na siya. Pero hindi magandang proseso. Or, ngayon pa lang, ipaglaban nyo na kung ano talaga yung gusto rin. Yun lang naman. Nga, gusto ng parents mo pero hindi mo gusto. Parang relate. Opposite nung nangyari sa akin. Nag-ABM ako in accountancy. Wala lang, trip ko lang. Hindi talaga siya yung gusto ko. Actually, kaya naman ako nag-accountancy, may sinundan lang ako dito. Ayan. So, ang pangarap ko talaga nun is, syempre, pamilya ko family ng police, military talaga. So, hindi ko siya sinundan. Anong nangyari? Totoo yung parang hindi ka masaya sa hindi mo gusto. And nasa huli yung regret. Kaya maaga pa lang, kung dun sa nagsulat ng letter, sundin mo kung ano yung gusto mo. Kasi talagang nasa huli yung sisi. Okay. Student po. Hindi ko po alam if yung mga natin na CPA is
nakaabot po sila ng senior high school ng ABM po. Naka-take po sila ng track. So, yung first ko po na gustong tanongin is, yung tingin niyo po ba yung senior high school na ABM is magkakaroon kami ng advantage during college? Kahit po, ang balita po kasi namin is parang mauulit lang po yung lesson or parang yung mapapagdaanan po namin dito during ABM year namin is sabi daw po hindi na daw po uulitin pa. Yung parang po yung knowledge po namin ngayon as ang tingin po namin, high school pa lang din po kami na parang we're enjoying our time po. Parang hindi masyadong serious kasi nga parang need namin na mag-focus din sa iba't ibang mga bagay. And yung pangalawa ko pong question is about reviewing po. Yung isa po is during the 4 years or 5 years po sa college as PSA, meron po ba kayo po as nag-take na po ng board exam, are there lessons or things po na only sa review ng board exam matututunan? And yung mga lessons po ba sa college is parang isa-summarize po dun sa review? Kasi po parang po kami, curious po kami if yung mga matututunan po ba namin sa college is super mapupunta dun sa board exam. Yun lang po. Kasi kami ang first batch na K-12. So yun. More on advantage siya sa mga, kung first year ka, magiging advantage siya sa'yo kung may hindi ka kaklase na ABM. So medyo ahead ka sa kanila kasi meron kang head start na basic accounting 1 and 2. So normally guys, lang naman, yung mindset ng being ABM, yun yung mga hawakan mo. Kasi medyo marunong ka na mag-analyze. Then, during review, normally may mga bago talaga, especially tax. Tax is lagi nagbabago. Then law, kung may mga bagong pasang batas. So be mindful of that lang. Kapag nag-take ka kasi ng ABM, ako rin ng ABM syempre, meron kang advantage. Nung nag-ABM ako, merong topic doon, like for example, the basic accounting, magagamit mo siya kapag nag-college ka na. Like yung accounting process, di ba, kung related kayo, yung pag-journal entry, pag-propose sa ledger, trial balance, etc. Tapos sa review naman, we have to be realistic talaga. Hindi lahat ng subjects or topic na-cover kapag nag-college ka. Pero it is practicable na college ka pa lang, first year ka pa lang sa inyo, magpe-first year pa lang kayo, next year, mag-grade na kayo. Kumbaga, aralin nyo na lahat para aralin na lahat na kahit hindi na cover sa discussion ninyo, simulan nyo na. Kasi napakahirap talaga maging CPA. And yun nga, kapag naaral nyo lahat, pag nag-review kayo, madadalian na lang kayo. And konti na lang yung makakapunin nyo. So, yun lang. Sir, ABM? Isa rin. Hindi ko alam kung anong magsasagot ko doon sa tanong. Kasi during my time, syempre wala ka pang senior high. Tapos sa akin, ang course ko, 4-year lang din. Pero as a teacher, okay, advantage ninyo na kayo ay may senior high. Kasi internationally, talagang may K-12 na. In fact, nahuli na nga ang Philippines eh. So, ngayon, inaayos na natin siya. Malaking tulong yan. Yung sinasabi niya na pakiramdam po namin, sir, parang high school pa rin kami. That is only a mindset na pwedeng baguhin. Kasi when you are in college at nag-ABM na kayo, yung level of maturity and professionalism mas lalong tumataas. So you know, siguro magandang preparatory yung yung senior high
for the challenge sa college. At yung sinasabi ninyo or tinatanong ninyo, Sir, meron po ba mga lecture during our senior high and college na nag-incorporate during the review or during the exam? Yes. That's the reason why review is review. Okay? Ibig sabihin, itong senior high ninyo at itong college ninyo, naglitanya na, yan ang pundasyon. Persulo po. Pero may masasuggest po ba kayo na work or is there anything that I can do bilang future PSA student but hindi ako magte-take ng board exam po para maging CPA? Gusto mo na mag-accountancy, pero hindi magtitig. Opo, yes po. Bakit mo pahihirapan ang sarili mo? Diba? Ang daming business-related course, okay? When you are taking the accountancy, okay? Although sinasabi na namin na kapag accountancy graduate ka, ang daming opportunity. So why not aim for the better? Since you already surpassed the trials of being accountancy, diretso na sana natin sa pagtitig ng board. So, kami talaga ini-encourage namin na unless otherwise, meron talagang turn around sa buhay natin na hindi, ayoko na mag-CPA. Pero since you already took the challenge of being an accountancy, please, mag-take na ng board exam. Yung artificial intelligence po is sobrang talamak na. Like, lalo na po ngayon sa social media, sa any platform po. May tendency po ba sa panahon namin na kami na po yung CPA is mapalitan po kami ng mga artificial intelligence. Kasi po, di ba, may babayaran na po nila kami. Tapos po, yung mga artificial intelligence po is mas mura. Ano pong suggestion ninyo sa amin as learner ngayon in the future po na maging isang certified public accountant? Una sa lahat, hindi kayang palitan ng judgment ng isang tao yung AI. So, normally kasi guys, siguro may mga part na makakover ng AI, pero hindi lahat. So, lalo na yung judgment. Kasi normally, pag nasa public sector ka, yung judgment mo doon sa paper, kung tama ba siya or mali, hindi naman malalaman ng AI kung tama or mali yung isang bagay. So, yun. So, medyo helpful kung gagamitin mo yung AI. So, kailangan kasi guys ng AI para, kailangan ng AI plus tao. So, plus human intervention pa rin. So, hindi naman siya makawalan talaga. Sir? Do not worry, hindi mapapata ng AI ang tao. Siguro, AI is helpful sa mapadali yung trabaho ng isang accountant. Code of ethics, syempre, AI has no integrity. So, tayong mga CPA, meron tayong integrity. And, yun nga, huwag ka mag-worry. Kasi AI, wala namang ano yan eh. Hindi naman makakapagawa ng business ng economic decision yan. And yung accountant, CPA, usually yung makakagawa. Doon siya nagtanong, okay, use the technology or the AI not as a competitor, but an alliance. Why? Halimbawa, during our time, wala pang AI. So, mano-mano ka talaga. Ibig sabihin, ikaw mismo yung mag-iisip. So, yung opportunity, kasi uubusin yung oras mo eh. Diba? So, imbis na magkaroon ka ng sabihin natin 5 engagement or 5 kliyente, but because of AI, may katulong ka na, pwede ka pang makapaghanap dahil meron nang tumulong sa'yo. So, pwede pang madoble, pwede pang 10 yung kliyente mo,
maging 15 yung kliyente mo at dumami pa. So hindi siya dapat maging kalaban sa paningin natin at hindi tayo mapapalitan. Kakampi pa nga natin ng AI eh. Okay? So, ayun. Goods mo yun. Ano daw po yung kinakain nyo pa nagre-review? Ano daw po yung snacks na nakakatulong sa inyo na makapagpagising? And then, kung effective daw po ba yung mani magpatalino? Yun sir, sagutin nyo daw po muna yun. And if effective daw po yung mani, yung hubad daw po yung may balang. Super weird ang tanong. Mani, hubad. So, yun yung, hindi naman. Wala naman sa pagkain. Wala naman sa pagkain guys, kung pag nagre-review. So, yung tipong yung acid nandito na. Kasi kailangan mong gising. Okay? Number 1. Chocolate. Para medyo yung sugar level natin, tapos yung memory natin, medyo active. Tapos that time, medyo gusto pa yung Memo Plus. Ewan ko kung may Memo Plus ka na ngayon. Parang brain enhancer din siya. Isa yun. At always, gulay. Yun tayo. Yun naman ang ano. O diba? Napaka-practical yun. No? Kasi 100 lang yung paano natin eh, budget natin eh. So pagkakasyahin natin ito. So, yung dalawang point of view sa review, yung isa yung face-to-face kay sir, may 100 na budget. So, sa akin naman, based sa experience ko, online kasi yung review ko eh. So, siguro, kung mag-online kayo, kasi face-to-face yung kay sir, request nyo sa parents nyo, yung mga healthy foods, yung makakapag-boost ng energy nyo. And dun sa kape, yes, totoo talaga yun. Sandigan yan ang nagre-review ng kahit, ewan ko kung lahat ba ng CPA. Pero usually yun talaga, siguro i-moderate lang yung pagkakape kasi babawiin kayo niyan sa dulo. Kagaya ko ngayon, sobrang acidic ko na dahil sa kakakape. Pero wala eh, ganun talaga eh. Ang tanong ko po is, having the recognition po sa pangalan ninyo, yun, CPA or anything po, yung doctorate, ganun, is that what makes you fulfilled na in life? Or it gives you a more reason pa po to thrive na hindi po doon natatapos yung accountancy journey? Since for me po personally, I'm a GASA-UM student po from Ubog National High School. So, nandun pa din po ako sa stage ng dapat ngayon, meron na po talaga 100% na decision kung ano yung magiging college course ko. Since graduating student na po ako. But, nandito pa rin po ako sa stage na ano ba talaga yung gusto ko. Ganon. And, ano yung mabibigay kong impact, not just for myself, but for my community. So, again po, going back to the question, that recognition on your name will make you fulfilled in life or satisfied that, oh, nakuha ko na, ganun po. Yun lang po. Para sa akin, depende. Depende kung, syempre yung una muna sa pagiging nagmamatter siya. Bakit? Kasi unang-una, pag naging CPA ka, unang magiging proud talaga sa'yo is yung magulang mo, pamilya mo. And yung mga subsequent na, yun, like for example, the master's, doctoral, nagmamatter siya sa isa siya nagmamatter sa trabaho kasi parang way yun para ma-promote ka, di ba sir? Yung mga masters. Pero sa'yo yan nakadepende kung gusto mo bang mag-aral pa or hindi. And gusto kong mag-iwan ng isang na lagi kong isinapuso nung nagre-review ako sa MAS to na topic, yung Kaizen, which means continuous improvement. So, yun lang yung i-impart mo sa sarili mo kapag gusto mong
ng mga letra dun sa surname mo. Continuous improvement. O relate ako dyan. When I enter the Divine, here in Divine, sinabayan ko siya ng study. Oo. Habang nagtuturo, nag-study na rin ako. At napaka-importante kasi yung master's degree, naging susi ko siya para magkaroon ng mataas na puntos during the ranking nung papasok ako ng government. Ibig sabihin, nagamit ko siya. And kaya lang, nag-aral ako ulit. Nung nasa government na ako, nag-aral ako ulit. Kasi pakiramdam ko, hilaw. Iba naman yung naging purpose ko ngayon. Parang hilaw yung master's degree ko. So kailangan ko ng practical applications. Kaya nagdagdag pa ako. Ibig sabihin, to become a better person. And gusto ko, parang, kasi magiging idol ka eh. Yung degree, sabihin ko sa inyo kapag hindi nyo yan ginamit, magiging papel lang yan. Okay? Parang diploma ninyo, kapag hindi nyo yan ginamit, magiging papel lang yan. Pero kapag ginamit ninyo yan, magiging pantasa yan. Okay? Mas marami kang pwedeng mapuntahan. Maging better person, mas lalaki ang sahod kasi mapupromote, mas marami kang matutulungan, mas marami kang matuturuan. So, ngayon, at your age, tama yun, ngayon pa lang, dapat you are brave and you have a courage enough kung ano ba talaga ang gusto mo ngayon. Kasi in the next 4 years, maraming pwede magbago. Okay? Yan naman. So, doon sa fulfillment, bilang si Pay, normally kasi once na enter ka ng BSA, yun na yung parang pinaka-target goal is maging si Pay talaga. Pero kung iibahin natin yung view is kung paano ka maging tao, nasa sa'yo na yun. Kung ano yung magpapapulping sa sarili mo. Kung ano yung parang magiging choice mo. Kung ano yung magpapasaya sa'yo. Kung ano yung mas gusto mo. Yung ask ko lang po is about taking the boards. Kasi personally po, sobrang takot po akong mag-take ng boards. Kasi actually, mahal ko naman po yung accounting, nag-aaral naman po ako. Pero kasi meron pa yung po takot sa puso ko na baka kapag nag-take ako ng boards, hindi agad papasa. Tapos parang takot na takot ako sa disappointment ng maraming tao knowing na maraming tao yung nag-expect from me. So, nung time nyo po, paano nyo po nasabi sa sarili nyo na ready na po kayo mag-take ng boards? And ano po yung pwede nyo ma-advise sa mga students like me na takot po mag-take ng boards? Parang walang sagot dyan. Kung kailan ka ready. Oo. Kasi, minsan dapat maging ready ka kasi kailangan mo ng kumita. Makalawa ko na. Kasi ang dami umaasa. During may time yun yung naging driving force ko Kailangan ko na makapasa kasi kailangan ko kumita kasi marami pang umaasa. Pero yung tanong mo kung kailan ka mo malalaman na you are ready, wala siyang exact na sagot, pero mararamdaman ko yan if you are with the 3 letters. The CPA. Naging committed pa ako during my college. B, prepared na ba talaga ako? And A, nararamdaman ko ba nakikibigay sa akin ni God? A is almighty for me. So committed, prepared, and almighty. That's it. So, yun nga kagaya ng sabi ni Sir G, na wala naman talagang nagtitake ng sipali na prepared. Siguro confident lang meron, mga mamaw yun. And yun sa nag-aalakan ka kung magtitake, no? Tama? Take the risk. Kasi di ba, kung nag-take ka, at least ginawa mo yung best mo. Wala kang mai-regret na, after 20 years, hindi ka na nag-take.
tumanda ka na, hindi ka nag-try. Kumbaga, take the risk. It's either you pay or you pass. Or, no. Naalala ko, siguro natatandaan pa nila Sir Nico to and Sir RJ. Sa CPAR din kasi sila. Kung inabutan nila si Attorney D. De La Cruz, si Attorney D. Pag nag-take kayo ng board exam, dalawa lang yung kailangan yung tandaan or nagre-review kayo. It is either mag-top notcher kayo or pumasa. Yung dalawa lang, yung pain, tanggalin nyo, i-erase nyo. Although realistically, meron talaga bumabagsak. Pero yun lang talagang dalawa yung i-motivate nyo dapat. Normally, pag na-prepare ka talaga, kung nagdadalawang isip ka mag-take, katulad nga sinabi ni Sir Caro, i-take mo na yung risk or grab mo na yung risk. Basta may opportunity na makapag-take. Kasi, sabihin na natin, hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa susunod na panahon. Malay mo, hindi naman lang sinasabi, pero yun nga, baka may mangyayari kakaiba. Yun lang. Hindi mo yan masasabi. Kasi nga, yung tao talaga na kahit ang dami mo ng inaral, ang dami mo ng alam, meron ka pa rin doubt na hindi lahat na aral mo. Kasi talaga, sa board exam, parang wala naman tayong nabalitaan na naka-perfect sa board exam, especially sa accountancy. So yun, kasi nga, hindi mo talaga siya mamamaster lahat. So yung preparedness, pag narating mo na nga, board exam na, doon mo lang, it's either kukumbinsin mo yung sarili mo na ready ka na o hindi. Ganun lang siya. Walang nasa in-between nun. And then yung takot mong bumagsak, yun nga, parang sa akin, syempre nakakatakot bumagsak. Yung once yung sa akin, yung nakadalawang beses sa akin. Yung isa, almost bagsak na ako kasi mag-mission na lang ako. Siguro ang gagawin mo lang dyan, kung takot kang bumagsak, surround yourself sa okay na support system. Kasi, kagaya mo sa akin, first day ko, bumagsak ako. So, ang naging support system ko, family ko. Kasi hindi ko siya kaya mag-isa. Kasi sa sarili ko, ginawa ko lahat. Although hindi siya sa akin pinagkaloob, sinurround ko yung sarili ko sa family, sa friends, yung nakakaintindi. Kasi, kahit anong galing mo, basta hindi mo tayo pumasa, hindi pa yung ibibigay sa'yo. So, para maging strong ka, kasi as heartbreaking as it is na bumagsak ka first time, nasa sa'yo yung pa rin lalaban ka ulit. So yun, I suggest, hanap ka ng support system, ipaliwanag sa family, sa friends, palimutan mo yung sarili mo sa friends na supportive. Kasi nga, sila pa rin yung kasama mo sa susunod na laban. So, never wag kayong matakot bumagsak kasi hindi lahat nakukuha ng first try. Tanggapin na natin yun. Hindi assurance na ready ka na tapos papasa ka agad. May hindi talaga binibigay sa first time. So, nasa sa'yo na yun kung susuko ka pa sa second or third. Marami akong kakilala kung laude, hanggang ngayon hindi siya board passer kahit nakailang take na siya. Hindi ibig sabihin mahina siya, hindi niya patay. So yun, wag po kayong matatakot bumagsak. Kasi sa pagbagsak nyo, laging may chance para bumawi. So yun lang, parang ganun lang. Always be happy. So, kahit anong mangyari, maging masaya kayo, contented, masaya. From Sir Francis, maging contented and masaya. From sa mga sagot mo kanina, sir, I can say na si Sir Francis he is protecting his peace. Parang somehow baga, sir, the way na yung sagot ni sir is laging for myself. Parang hindi sa magiging selfish po, pero in a way na fina-flourish yung self para mas maabot yung success na gusto mo. Hindi lang muna sa estudyante ha, sa mga teacher na nandito. Palakpakan nyo natin yung mga teachers natin. Yan. Ma'am and sir, maraming salamat kasi naging katuwang namin kayo, nila Sir RJ. Kayo sa
pag-nurture o pag-develop ng mga batang ito, sana hindi po tayo mapagod. Kasi napakahirap sa mga senior high teacher na magturo ng ABM, di ba? Especially kung hindi natin linya. Pero ngayon naman nakalinya naman na lahat. Maraming salamat, huwag mapapagod, at huwag mapapagod linain ang ating mga sarili nang sa ganon, mag-radiate yan o mag-reflect yan sa ating mga estudyante. Sa ating mga estudyante, ini-encourage ko kayo na kung kayo ay matapang at may puso na tumanggap ng hamon at hindi kayo mga mahihinang nilalang, mag-accountancy kayo. Okay? Maraming salamat. So from Sir G, mukhang maalala talaga, kung hindi kayo mahihinang nilang, take the challenge. Parang gano'n. Sa akin, simple lang. Sundin nyo kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo maging CPA, diretso nyo. Or kung hindi nyo gusto, wala kayo. Hindi, joke lang. Yun nga, sundin nyo kung ano yung gusto ng puso nyo. Para sa huli, wala kayong pagsisisihan. Ayun. So, how about we give the most loudest round of applause to our special guest speaker for this afternoon. At totoo naman po na kahit ako, sobrang dami kong nakuha. Sobrang dami kong take home from this discussion. And I'm sure marami rin po sa inyo na baka 10 years from now, mga sir, maalala pa nila yun na, ay, tapos habang nag-take na sila ng board, they are still holding on from that thing na iniwan nyo sa kanila. May ganun po ba tayo? Hep? Ayan. So, I think we will wrap up our Account ng Bayan this afternoon. Ayan. So, magti-thank you muna tayo ulit kay Sir Jeremiah Scar, CPA, Sir Mark Jing Tayaktak, CPA, MBA, MDM, and Sir Francis Nagdagan, CPA. So, we will now present our Certificate of Appreciation for our special guest speakers. I would like to invite our JP Advisor here on stage, Sir RJ Ross Gonzalez, CPA, and Miss Alexandra Drihe, our JPM President, together also with Sir Nico Gallardo, CPA. Of your esteemed presence and invaluable insight as a special guest during the Account ng Bayan seminar entitled Closing Entries, Opening Stories, It's the Talk That Counts during the ABM Summit 2025. Your inspiring story and professional journey have deeply enriched the academic experience of the students, motivating them to pursue excellence and persevere through their journey to their own chapters of growth. Your generosity in sharing your time, wisdom, and experience is sincerely appreciated. Given this 17th day of October 2025 at the Divine Word College of San Jose, signed by JPO President Alexandra Q. Dihe, JP Advisor Sir RJ Ross G. Gonzalez, CPA, and Dean of College Sir Luis Agante Jr., PhD, this Certificate of Appreciation is awarded to Sir Francis Jerome B. Dagdagan, CPA. And also to Sir Marching P. Tayaktak, CPA, MBA, MDM. And to Sir Jeremiah M. Carlo Jr., CPA. Thank you so much po. At pipicture daw po kayo with Sir Nico.
participants, to our coaches, each of you has contributed something special to this remarkable event. So before we start, let's give ourselves a warm round of applause for a job well done. So kapag tinawag po yung name, punta na lang po kayo sa harap. And may we call on Sir RJ and Miss Alexandra Tripe for the giving of certificates. Certificate of Appreciation. So this certificate is proudly presented to Mr. Richard G. Copio for your presence and active participation as a coach during the ABM Summit 2025 entitled Uniting ABM Champions in the Realm of Athea, given the 17th day of October 2025 at the Divine Word College of San Jose. Signed by Ms. Alexandra Q. Drihe, JPIA President, and Sir Arthur Ross G. Gonzalez, the JPIA Advisor. Certificate of Appreciation is also proudly presented to Ms. Erna Joy D. Valdez. Certificate of Appreciation is proudly presented to Sir John Carl G. Marisga. Another Certificate of Appreciation is proudly presented to Sir John Clinton P. Padiraga. Another Certificate of Appreciation is proudly presented to Ma'am Kristen Joy P. Arevalo. Certificate of Appreciation is proudly presented to Ma'am Rubina D. Basco. Certificate of Appreciation is also proudly presented to Sir Michael Santos. Michelle A. Poza, Jomela May A. Bautista, Glendoline M. C., Ian M. Patrigon, Marta Carla E. Quijano, Jaden Titus R. Diaz, Corista Santos, FJ G. Tagot, Maria Nidia Margaret V. Fernando, and Daniel P. Tolentino. Certificate Jasper Pai, and our another top 3.5 from Colegio de San Sebastián, Pacheco Janela. Adventist Academy, top 4 of the Brisbane competition from Sabulayan National Comprehensive High School. Our school overall ranking for Brisbane competition, Pedro T. Medjola
Janaya Quintesnado, Marian Antoinette Venus, and Glenda Abadilla. This school got 34 points. Congratulations to Rizal National High School. Their participants. So congratulations to So our top scorer of the pre-assessment will have a certificate, a medal, and a cash prize. Congratulations to Jasper Kyle C. Tolentino and Crystal Shane F. Almujara. Congratulations to Bubog National High School. And now for our second to the poster making overall update. Congratulations to Rizal National High School. The participants of their poster making is Rhea L. Samson and Kathleen Camelia D. And for our poster making overall rankings, congratulations to Pedro T. Mendoza, Senior Memorial National High School. Their participants for poster making is Maria Nina Margaret P. Fernando and Daniel P. Tolentino. Congratulations po. For our treasure hunting is Rizal National High School. Treasure hunting overall rankings. Congratulations to Pedro P. Mendoza, Senior Memorial National High School. Their participants are Gladly MC, Ian M. Patrigon, Marta Carla Iquijano, Jordan Titus R. Diaz, Krista Santos, and FJ G. Tagon. And for our champion for the treasure hunting, they will receive a cash prize, certificate, and the medal. Congratulations to Saracen National High School. A round of applause. Events. So mag-i-start tayo sa 11th for the 10th runner-up ko. So our 10th runner-up for the overall rankings, scoring 35 points. Congratulations to Maranatha Christian Academy for 130 points. Congratulations to Divine Word College of San Jose and Colegio de San Sebastian. Our second runner-up. Sino po sa palagay niyo ang magiging second runner-up? Is it San Jose National High School, Rizal National High School, or the Pedro T. Mendoza Senior Memorial National High School? So our second runner-up will receive a certificate and a trophy. And now, our second runner-up, and they have an accumulated score of 175 points. Congratulations to Rizal National High School!
they will receive a trophy and a certificate. Our second runner-up with 180.5 points. Congratulations to Pedro T. Medrones Senior Memorial National High School. Especially schools from Sablayan, thank you po for your effort na nakapunta po here in Divine Earth College of Science. Once again, congratulations to all our winners, participants, and coaches. Your efforts, creativity, and teamwork made the JPIA ABM Summit 2025 a huge success. May this event remind us that growth doesn't happen alone. It happens when we work together, learn together, and celebrate together. So ito po yung ating QR code for the morning ceremony and afternoon ceremony para po sa evaluation form. Pipicturean nyo lang po yan and then you will scan the QR code and lalabas na po yung evaluation form. Congratulations ulit sa ating lahat, no? Hindi ko na mapahabain kasi alam ko yung iba malalayo ko yung pupuntahan. I would like to say thank you very much sa inyong lahat sa pag-attend and pag-support ng aming program, no? Yung ABM Summit. So, last year, parang 9 schools, ngayon 11. Actually, 12 sana, kaso unfortunately may event yung 1 school. Hopefully, by next year, mas dumami pa tayo para mas nakakatuwa yung competition. No? So, I would like to give thanks din sa aking mga officers. So, sila yung napagod talaga to prepare this event. Ayan. If ever, after yung makagraduate na ABM and magtitake kayo ng PSA, welcome kayong lahat sa Divine and pwede kayong maging kagaya ng mga ate at kuya nyo. No? So, ayan lang. Before, ito na sasabihin ko, no? Actually, gusto ko lahat manalo kayo eh. Kaya lang, unfortunately, sa lahat ng competition talaga, may natatalo, may nananalo, may natatalo din. Ganun talaga eh, competition yan. Pero, ang pinakamaganda, after ng competition na to, meron tayong may uuwi, which is yung mga natutunan natin ngayong araw na to. So for that, congratulations and thank you so much sa ating lahat. Ingat kayo po po, everyone. Thank you. Ms. Mary Joaquin Alojado, the Vice President for Finance of the Junior Philippines Institute of Accountants, and it's been such a joy celebrating this day with all of you. Again, congratulations and thank you po.